po mga ka-agri, ganito lang po ka lalaki yung tatadtarin nyo na dahon ng saging. So ganyan lang kalalaki yung ating gagamitin na binhi ng kabuting saging. Ayan, nasa inyo na kung gaano kalalaki, pero mas maganda maliliit. Yan, mga ganito lang kalalaki, oh, para maraming makalatan at maganda ang paggapang ng amag na ating gagawin. Ayan ka-agri, so pagkatapos nating matadtad, ayan, yung ating dahon ng saging, so ilagay natin to dito sa balde. So kung meron man kayong magagamit na mapapagpakuluan, so sa akin balde ang ginamit ko. So ito ay mataas sa kalahati. Ito ay papakuluan natin 30 minutes lang, tapos lalagyan natin itong yan dito sa tubig ng asukal, tapos itong ayan rice flour. So lalagay natin to dito, tapos ibubuhos natin dito, tapos papakuluan natin ng 30 minutes. So ayan, lagyan na natin. Ayan, lagyan natin ng asukal. So kalahati lang, ito ay 1/4. So lagyan natin ng kalahati ng 1/4. Ayan. Tapos itong rice flour. So kalahati lang ang lagay natin, kalahati nito. Ayan. Tapos haluin natin. Ayan. So pagkatapos nating haluin, itataktak naman natin to dito, tapos papakuluin natin ng 30 minutes lang. Ayan, medyo haluin pa natin. Ayan. Okay, pakuluan na natin. Ito na po mga kagre, pinakulo na natin. Ayan. So papakuluan lang natin ng 30 minutes. Tapos papatilian natin, papatiktikan, tapos ibabag na natin. At lalagyan natin ng ating F0. Ayan, hintayin natin 30 minutes. Ayan mga ka-agri, after 30 minutes, ayan, hinango na natin ito. Ayan. So sumisingaw pa. So papalamigin natin to, papatiktikan, saka natin ibabag o ipa-plastic. Ito na po yung ating pinakuluan na dahon ng saging na tinadtad. Nilagyan natin ng asukal at rice flour. So ngayon po ay pinatiktikan natin ito. So papatuyuin natin para magawa natin na lagyan ng ating F0. So pag natuyo ito, ibabag natin, pa-plastic natin katulad nito, napatiktikan na natin. So ibibilad natin sa araw. Ayan, katulad nito. Ayan. So kailangan natin ng hindi sobrang basa, hindi sobrang tuyo. So katamtaman lang.
Ito na po mga ka-agri yung ating ibinilad na dahon ng saging na ating tinadtad na pinakuluan natin sa rice flour. Tapos nilagay na din natin ng asukal. So lalagay na natin to dito sa plastic. Ayan. So ito yung ating plastic. Ang sukat nito ay 6 by 12. Tapos ito yung ating itatransfer na F0. So makikita nyo yung ating itatransfer na binhi. So ayan yung ating itatransfer na binhi. So takloban natin. So nandito yung kanyang mga amag. So hindi siya gasinong makita yung kanyang amag dahil parang sapot-sapot lang siya. Ayan o. So ito rin yung isa nating binhi. Ayan. So ito yung itatransfer natin dito sa ating ginawa. Ayan, makitingnan ninyo yung ating binhi. Ayan yung kanyang mga amag. Ayan. Dito pa sa gilid, ayan o. Medyo malabo yung ating cellphone. So transfer na natin to. So lagay natin dito sa plastic. Okay, simulan na natin. Yan, ito na po yung ating nagawa. So bali nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 7 pitong plastic. So ito na yung ating itatransfer. So bali isa lang ang magagamit natin dito sa 6 na ito. So konti lang yung ating nagawa. So ginawan lang natin ng example para sa ating mga katulad ko na baguhan pa lang sa paggagawa ng binhi. So tapusin nyo yung aking video para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng binhi ng kabuting saging na hindi na kailangang iluto o i-pasteurize ng 8 oras. So lagyan na natin. So ito yung ating gagamitin. O yan yung ating binhi. So lagay lang natin dito. Natutok. Ayan. So ito yung inilagay natin nung una. So hindi na natin to ilalagay. So itong ating ginagawa na ito ay hindi to masyadong masilan. Ang amag kasi ng kabuting saging, gusto nito yung medyo mamasa-masa, mas mabilis siyang kumalat. Ayan o, lagay lang natin dito. Ayan, ganyan lang karami yung ilalagay natin. Ayan. So bali kalahati nga lang ang magagamit natin dito. So magagawa pa natin ito ng marami pa. Marami pa nating magagawa at mapapakalatan ito. Para hindi na tayo umorder ng binhi ng kabuting saging sa Shopee o kay sa Lazada. So kung meron kayong dahon ng saging, so sundan nyo lang yung aking mga ginagawa. Meron na kayong sariling binhi. So ayan, dagdagan natin. So ayusin natin ang kalat. Ayan yung ating ginawa. Bali
para makolonize nung amag papunta dito sa baba. Pag dumating na dito sa baba yung amag, pwede na nating itanim sa dahon ng saging. Okay, talian na natin. Ito na po yung ating nagawa. So natalian na natin ng goma o ng lastiko. So ilalagay na lang natin to sa medyo madilim na lugar. Tapos aantayin na lang natin na magkaroon ng amag. At yun na, pwede na nating itanim. So meron na tayong binhi ng kabuting saging. So thank you po sa panonood. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking simpleng paggagawa ng binhi ng kabuting saging na hindi na kailangang i-pasteurize ng 8 oras. So kailangan nyo lang pakuluan ang tinadtad na dahon ng saging sa loob ng kalahating oras. Ayan, thank you po and God bless.